Sa isang maliit na baryo sa tabi ng gubat, may kasaysayan na isang pinagmamalupit na kapre. Dati-dati, ang mga tao ay naniniwala na ang halimaw na ito ay may kakayahang magdulot ng masamang kapalaran. Isang araw, nagdesisyon ang isang grupo ng mga kabataan na maglakbay sa loob ng gubat. Umaasang makikita ang kapre. Walang masama sa pagsubok, sabi ni Pedro, ang pinakabata sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, nagalit ang mga matatanda sa baryo. Huwag kayong makialam sa mga engkanto, babala ng matanda, sapagkat hindi ninyo alam ang maaaring mangyari. Ngunit ang mga kabataan ay masyadong nasasawik at hindi nakinig sa mga babala. Sila ay puno ng tapang at kaunting takot habang naglalakad sa madilim na gubat. Sa gitna ng gubat, nakakita sila ng isang malaking puno na tumataas sa kalangitan. Nagpasya sila na dito magpahinga at kumain ng kanilang mga dala. Habang masayang nagkukwentuhan, bumagyo at malakas ang hangin at nag-ulan ng mga dahon sa paligid. Anong nangyari? Tanong ni Maria, ang pinakamasigasig sa kanilang grupo. Marahil ito ay nagpapakita na ang kapre ay malapit na, sagot ni Juan na mas matanda sa kanila. Daramdaman ng lahat ang biglang paghihina sa kanilang mga puso. Sa gitna ng kanilang takot, may narinig silang malalim na boses na bumibigay mula sa itaas ng puno. Bakit kayo nandito sa aking teritoryo? Tanong ng isang napakalaking anino. Lahat sila ay nagtakbuhan, ngunit nahirapan silang makaalis mula sa gubat. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, sigaw ni Pedro habang tinitiis ang takot. Napakalakas na boses, tila isang malaking tao na anyo at mahabang buhok. Wala akong ginagawang masama, ngunit nagpasya kayong manghimasok. Ang kapre na lumitaw sa ibabaw ng puno ay nagbigay ng mabangis ng ngiti. Akala ninyo ba ay madali akong matatakasan? Diyan kayo nagkakamali. Ang mga kabataan ay nagtakip ng kanilang mga mata, natatakot sa banta ng kapre. Pero si Maria, buong tapang, nagtangkat, pagkakaibang takot at bagong karanasan. Hindi kami nandito para makipag-away. Gusto lang naming makahanap ng katotohanan, sabi niya. Ano ang iyong kwento, kapre? Ang kapre ay nagbigay patunay sa kanilang isipan. Ang mga batid na kwento. Hindi ako masamang espiritu. Ako ay isang tagapagpangalaga ng gubat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nalimutan ng mga tao ang aking tunay na layunin. Ang kanyang tinig ay nagbago mula sa galit patungo sa lungkot. Pinagkanulo ninyo ang aking tahanan. At ngayon, dumarating ang mga tao upang sirain ang gubat. Inuunat ng mga kabataan ang kanilang mga tainga upang makinig sa kanyang kwento. Sa aking kaharian, ang mga halaman at hayop ay mas malapit sa akin. Maingat na ipaliwanag sa kapre na siya ay nagmamasid at nagprotekta sa kalikasan. Ngunit kapag may madilim na intensyon ang mga tao, ako ang kumikilos upang magtanggol sa aking teritoryo. Dito na pagtanto ng mga kabataan na ang kanilang takot ay batay sa hindi pagkakaunawaan. Pinakita ng kapre na siya ay may kapangyarihan sa mga bagay na maaaring mangyari sa paligid. Isang bala mula sa aking kamay ay maaaring wasakin ang mundo. Ang mga kabataan ay nagmuni-muni sa mga itinuro sa kanila. Nag-isip ng mas malalim. Kung ganon, kailangan namin magtulungan upang protektahan ang kalikasan, sabi ni Juan. Sa isang iglap, ang kanilang takot ay nagbago sa pag-unawa. Tinanggap nila ang kapre bilang isang guro at iniisip na maaaring makatulong sa kanyang misyon. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-alaga sa gubat, tanong ni Maria. Tama, magipagtulungan tayo, sagot ng kapre. Naginawang kaibigan ng mga kabataan. Bumalik ang mga kabataan sa kanilang baryo. Dala ang bagong kaalaman at pagkakaibigan. Nagbigay sila ng balita sa kanilang mga magulang tungkol sa tunay na layunin ng kapre. Kailangan nating itigil ang pagkasira sa ating paligid.
sabi ng mga kabataan sa bayan. Nabigo tayo sa pag-unawa sa mga pamahiin at kwento. Unting-unting nagbago ang pananaw ng mga tao sa kapre at sa gubat. Ang mga tao ay natutong magtulungan upang magpangalagaan ang kalikasan. Nagsimulang mag-organisa ng mga proyekto ang mga kabataan at matatanda. Maging ganap tayong tagapagpangalaga ng gubat. Laganap na sigaw ng bawat isa. Ang mga takot ay pinalitan ng mga gawain sa pagtulong sa kapaligiran. Maya-maya, nakilala ang kapre bilang kaibigan ng mga tao sa baryo. Pinangunahan ng kapre ang mga kabataan sa pagtatanim ng mga puno. Ang bawat buto ng inyong itatanim ay magiging simbolo ng ating pagkakaibigan. Sa bawat taon, ang gubat ay unti-unting bumalik sa kanyang kagandahan. Ang mga doktrina ng mga pamahiin ay nagbigay liwanag sa kanilang mga isip. Ang bayan ay naging sentro ng mga proyekto sa kalikasan. Salamat sa iyo, kapre, sabi ni Maria habang tinitingnan ang ulang puno. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakaayos sa baryo. Ang mga kabataan ay nakabuo ng magandang ugnayan sa kapre at sa kalikasan. At ang mga matatanda sa baryo, dati ay natatakot, ngayon hindi natakot sa mga engkanto. Ang kanilang pananampalataya sa mga kwento ay ibinaon ng mga aral mula sa kapre. Sa bawat henerasyon, ang kwento ng kapre at ng mga kabataan ay naging sikat. Ang kanilang mga alala ay nagsilbing gabay sa mga bagong henerasyon. Dumating ang panahon na ang kapre ay ginawang tagapagpangalaga ng gubat ng lahat. Ang bawat tao ay nagbigay pugay sa kanya. Kinilala ang kanyang sakripisyo. Sa loob ng gubat, madalas ang kanilang pagbisita sa kapre. Ang mga tao ay natutong makinig at matuto mula sa kanya. Sana'y hindi tayo muling mawalan sa ating mga prinsipyo, sabi ni Juan. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumakas sa mga hamon ng kanilang hinaharap. Bawat taon, nagdarao sila ng festival para ipagdiwang pagkakaibigan sa kapre. Isang simbolo ng pagkakaisa sa kalikasan at ng pagsisikap na maiwasan ang pagwawasak. Sa isang linggo ng selebrasyon, nagtipon ang lahat sa gubat. Nagsagawa sila ng mga aktibidades upang ipakita ang kanilang pagmamahal para sa kalikasan. Ang bayan na dating takot sa kapre, ngayon ay puno ng pag-asa. Naging tulay siya ng kultura at kalikasan na nagsasaad ng tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Sa huli, ang mga kabataan at ang kapre ay naging simbolo ng bagong simula. Nasa likod ng takot, natagpuan nila ang kanilang misyon, pagkakaibigan at pagmamahal para sa kalikasan.